Hello guys, good morning. Good morning, good morning. On the way tayo ngayon papuntang France, Magnisita, France. Sa ngayon nasa Germany pa lang tayo. Ito po yung part ng Germany na malapit-lapit na sa France. So from here to France is mga mga almost 4 hours pa ang biyahe. And guys, nakakainip kasi yun nga, mag-isa lang kami sa biyahe, walang pahinantin, unlike sa Pilipinas na nandyan yung pahinanti mo, kakwentuhan mo. Pero guys, tingnan nyo yung tingnan nyo yung area, napakaganda ng view. Windmills, napakaraming windmills po rito sa part na to. Hindi lang po makita sa camera yung left side ng kalsada, pero napakarami din po dyan. Yan, habang tumatakbo yung sasakyan, nagbibideo ako. Medyo masikip nga po yung kalsada, sa lubungan lang siya. And then yung part ng highways nasa unahan pa, kaya medyo malalay lang ang takbo. Tapos pagdating ng 4 hours na biyahe, kailangan na mag-rest kasi may rules kasi ang Europe about sa limit ng driving ng mga driver. Kaya yun guys, medyo na-minimize po ng government dito yung mga major accident dahil sa yung mga driver ay nakakapagpahinga po ng maayos. Napakahigpit po nila pagdating sa ng driver, kaligtasan ng driver, tsaka po sa maaring madamay pag sakaling nakatulog ang isang driver. Nasa training kasi yun guys dito sa school, na inaano talaga nila, mas inuuna talaga nila yung safety kaysa ganyang kumita ang mga kumpanya. Kasi alam mo naman yung kumpanya, hanggat kaya nilang kumita, sige lang ng sige ang mga yan. Dito hindi po pwede ang ganun. Kaya maganda ang pamamalakad nila sa pagdating sa mga drivers. Medyo malayo-layo pa tayo ng konti. Tapos after ng pag-load ko sa France, back to naman ako, Germany. Drop ko na naman yung container, and then pick up ulit ng bagong container for tomorrow ulit. Di pa alam kung ano ang next job. Guys, napakaganda po ng place nila kasi na-preserve po talaga nila yung nature nila, hindi katulad sa atin na halos wala ka nang makita part ng probinsya lang ang makita mo may puno, part ng city halos wala na. Kita nyo naman guys, sa likuran po nito city na po. Ganyan po ang nila, mga kalsada nila, puro mga halaman, may mga puno. Unlike sa atin na pati mga bundok na kalbo na, napabayaan ang gusto sa atin. Pati nga dito guys, mga wildlife, mga wild animals nila, talagang na talaga nila ng gusto. Yung usa, yung baboy ramo, mga rabbits, ang dami po nilang mga wild ducks, ang dami, mas marami pa. Tapos ang pinakamagandang nakita ko sa kanila guys, yung tinatawag nilang eco duck. Minsan gagawa ako ng vlog about dun sa eco duck na yon. Yung eco duck na yun guys is isang isang tulay na nag-cross sa isang highway, like yung malalaking highway. Naglalagay sila ng doon, pinaka-overpass kung sa tao pa. Hindi po yun para sa sasakyan, hindi para sa tao. Yun po ay tawiran ng nagdudugtong ng kabilang bundok sa kabilang bundok, ganun. Tatawirin nila yung kalsada para yung mga wild animals, pag gustong tumawid sa kabila, ay hindi mahihirapan. Nagulat ako nung para saan yung tulay na yan? Wala naman nakita ko, puro puno, puro mga halaman. Yun nga, tinanong ko yung mga lokal, sabi nila yun daw ay para sa mga wild animals. Sabi ko, wow, nakaka-amaze. Ito guys, papasok na ako ng highway, and then
continue na lang po sa susunod. Salamat.